malupit. Ang pagtuturo niya ay hindi malupit kundi may kasamang pagmamalasakit. Ang kanyang pagsasalita ay gabay ng malalim na pagkaunawa. Sapagkat ang mga nanay, walang ibang hangad yan kundi ang mapabuti ka. Kung may problema kang hindi maintindihan ng ibang tao, may nanay kang nakakaintindi sa'yo. Kaya kailangan maging open sa nanay mo. Walang ibang nakakaintindi at nakakaunawa sa'yo kundi ang nanay mo. Hindi yung ibang tao. Kasi minsan, ang mga anak natin, nag-o-open yan sa ibang tao pero sa nanay hindi. Mas una pang nakakaalam yung best friend na kayong first love pero ang nanay walang alam. Diba? So napakaganda po na open tayo sa nanay natin. Kasi nag-build tayo ng good relation sa nanay natin. Kapag wala po tayo, itinatago. Diba? May mga nanay at saka may mga anak na napakagandang tingnan para sila magkaibigan, mag-best friend at sa kanilang dalawa na kasi hindi nagtatago ang anak nila. Minsan nagtatampo ka kasi palagi kang pinapagalitan. Nami-misinterpret mo yan. Mabuti nga, may nanay bang pinapagalitan. Naririnig mo ba ang boses niya? Kahit galit. Yung iba nga na walang nanay, pinapangarap yan na mayroong nanay na nagagaling sa kanila. Naaasar ka kasi ang ingay ng nanay mo. Diba? Nakakarindi. Ang kulit, diba? Makulit ang nanay mo, naririndi ka. Pero sa mga walang nanay, pangarap nila yon na marinig ang boses ng nanay nila. Kaya pasalamat ka. Kahit ang nanay mo, minsan nagagalit sa iyo, nandiyan ang presensya mo. Appreciate the love of your mother. Huwag kang magtampo kung pinapagalitan ka. Walang perfectong ina. Kaya siya nagagalit kasi nagpamalasakit sa iyo ang nanay mo. That's a sign of your mother's love and care towards you. Dahil sa naramdaman, ano ang aking gagawin na mali? Kaya dapat mo ipagpasalamat dahil nararamdaman mo pa ang presensya ng nanay mo dahil dito. Huwag naman na hindi mo siya kausapin. Masakit sa iyo yun na hindi kinakausap ng kanyang anak. Kaya huwag niyong gawin yun, mga anak, sa nanay mo. Kasi napakasakit. Napakasakit para sa isang ina na ini-ignore lang ng kanyang anak. Number 2, ang karunungan ay sipag at pagkalinga. Sabi sa 27, masipag siya at inahalagaang mabuti ang kanyang pamilya. So ayon sa Kawikaan 6:6, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo, at nang ikaw ay mamuna. Okay, sa Kawikaan 6:6 ay isang tanyag na talata sa Biblia na tuturo ng kasipagan at pagiging maagap sa pamamagitan ng pagtingin sa halimbawa ng langgam. Sa versikulo ay madalas na nagbabala laban sa katamaran at naghihikayat sa pagtatrabaho ng may tayo. Ang babaeng katangi-tanging ugali ay hindi mapag-aksaya ng oras. Kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sabayan at hindi kumakain ng kakalin ng katawan. Ang karunungan sa Biblia ay hindi lang puro sa isip ito. Hindi lang puro sa isip. Ito ay nasa gawa. Ang pag-ibig ng isang ina ay nakikita sa kanyang pagpupuyat, pag-aayos ng tahanan, at pagtiyak na bawat miyembro ng pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Ang kanyang sipag ay bunga ng kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya. Alam niyo ang mga nanay, ibang klase ang level ng mga nanay, di ba? Ito ang hindi kayang gawin ng mga tatay. So mga nanay mo na tayo ngayon, ang mga tatay
Bida ang nanay ngayon. Okay. Ang mga babae noong unang panahon, o ang mga lalaki noong unang panahon, sila ang provider ng pera. Tama. Sila ang provider ng pera, sila ang nagdadala ng pera sa pamilya, sila ang bumubuhay. Ang mga babae, nakasanayan na sila ang taong bahay. Sila ang kasambahay. Sila ang nag-aasikaso ng bahay, naglilinis, naglalaba, naghuhugas ng pinggan. Pagdating ng asawa, asikasuhin, pakainin, mag-aasikaso, mag-aalaga ng mga anak. Diba? Plain housewife ang mga nanay noon. Pero ngayon, ang mga nanay, nagtatrabaho na din. Diba? Nagtatrabaho na din ang mga nanay. Lalo na yung mga single mom. Diba? Nagpapakananay, nagpapakatatay pa sa pamilya. Ang mga tatay magtatrabaho yan. No? Pagkatapos ng oras ng trabaho nila, uuwi sa bahay, magpapahinga na yan. Pero ang mga nanay, kahit may trabaho yan, pagdating ng bahay, hindi natatapos ang trabaho. Kasi magtatrabaho pa rin yan. Andyan lahat ng trabaho nakaharap sa kanya. Bago matulog, tatapusin niya muna yung trabaho. Paggising sa umaga, haharap na naman siya sa trabaho ng bahay bago pumasok sa trabaho. Kaya nakapagtataka, naglilinis ka ng bahay pag alis. Pagdating mo, bakit linisin na naman to? Bakit ang kalat? Wala tayong bata. May nagkakalat. Diba? Parang, nakakapagod na. Nakakapagod na kasi nagkakapatuhan ka ng mga kasama ko sa trabaho. Pagdating ko ng bahay, nakakapagod na ako. Gusto kong magpahinga, pero hindi ako makapagpahinga. Bakit? Kasi ang dami kong trabaho sa bahay, kailangan kong tapusin. Pag alis mo, nagtatrabaho pa rin. Ang saklat, di ba? Ganyan ang role ng mga nanay. Sabi nga gano'n ang kasamaan ko sa trabaho. Katulong tayo walang sweldo. Di ba? Katulong tayo ng asawa natin sa anak natin, pero wala tayong sweldo. Sabi ko yung sweldo niya nasa akin. Di ba? So, hindi talaga natatapos ang trabaho ng isang nanay. No? Matatapos yan hanggang sa siya ay mamatay. Gagawin at gagawin niya yung trabaho ng isang ina. Kaya i-appreciate nyo ang mga nanay niyo, mga anak. Diba? Hindi nyo na mamalayan, hindi nyo napapansin yan kasi pangkaraniwan na nakikita nyo sa mga nanay nyo na laging naglalampaso, naglilinis, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nagluluto. Hindi natin na-appreciate yan kasi nakasanayan na natin. Pero, minsan naman tanungin mo ang nanay mo, pagod ka na ba? Ako naman. Diba? Meron kasi minsan ng mga anak na ikaw naman mo na maghugas ng pinggan ngayon. Ano yung pagbansang salitain ng mga anak ngayon? Wait lang. Diba? Paabot nga yan. Wait lang. Diba? Kahit kailangan, wait lang. Diba? Kahit na mamamatay ka na, wait lang. Diba? Tapos pag-libon niya, patay na. Diba? Kasi sa kaka-wait lang. Nung nangangailangan ng tulong ang nanay mo, wait lang. Diba? Paano uso yan? Sino pa yung mga nanay na hindi nakakarinig ng wait lang? Meron ba dito? Wala. Wait lang. Okay. Just appreciate your mother because she does not stop working for your family. Yan. Skip na natin yung iba. Masyadong haba. Okay, number 3. Ang karunungan ay nagmumula sa pagkatakot sa Diyos. Sa talata 30 na tayo. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Ngunit ang babae may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Ito ang pinakasentro ng buong aklat ng Kawikaan. Sinasabi sa Kawikaan 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan. Yan, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya.
at ang kagandahan ay kumukupas, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Binibigyan din ng talata 30, ang kagwapuhan ay madaya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Sa panahong ito, naabala ang lahat sa filter sa social media at nagpapaganda ng katawan. Kahit na sa totoong buhay, hindi naman talaga maganda ang katawan. Diba? Nakakadaya ang social media talaga na yun. Minsan sasabihin na, ikaw ba talaga yan? Ganyan ka na ba talaga ngayon? Oo, ako talaga to. Ako talaga to yung pala, ano lang, alam mo yung gustong laro ngayon, yung swap. Ano ba yung, may page na gano'n, di ba? Sinaswap yung mukha dun sa katawan. Ipinapaalala sa atin na ang pisikal na ganda ay lumilipas, ngunit ang ugnayan sa Diyos ay nanatili habang buhay. Ang isang nanay na nalangin ay mas maganda kaysa anumang palamuti sa mundo. Ang sabi, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Sabi nga, kung dati ikaw ay sariwang ubas, pero ngayon, ikaw ay katulad na ng isang pasas. Tapos sasabihin mo sa asawa mo, maghahanap ka ba ng sariwang ubas? Di ba? Baka masaktan ka sa sasagot ng asawa mo. Okay, tingnan natin ang aral dito sa Biblia. Mga tatay, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Kung nakakaakit man, kung naaakit ka man sa ibang babae, panandalian lang yan. Mapandaraya yan. But a woman who fears the Lord